Well, una, nagsimula naman siya na mataas eh. Diba? Nasa top 2, top 3 naman siya before eh. No? Ikalawa, siya yung merong mahaba ang pisi. Yung malasakit center niya ay medyo sa sigura. Whether that is substantial, whether may laman talaga yan or facilitation lang naman talaga yan, is another thing. Pero yung packaging kasi nakakatulong siya. Kaya hindi siya ganun kadali bumaba. Pero I'm almost sure ay pupuntiryahin niya ng administrasyon. Kaya in a way ay medyo sabi mo nga Michael, hindi siya masyadong sharpest line ng banat. 'Di ba? Parang ang banat niya compliance lang. Parang nagko-comply siya para depensahan si Digong less kay Sara. Mas ang dinedepensahan niya si Digong. Dinedepensahan din niya si Sara but not as strongly as yung depensa niya kay Digong. Tapos ikatlo, hindi ganun ka-sharp yung banat niya sa gobyerno katulad halimbawa Bato o katulad halimbawa nila Digong, no? So medyo tumitimpla rin siya ng konti. Ayaw niya na yung direction of the main blow ng gobyerno ay mapunta sa kanya. Although hindi niya maiiwasan dahil sa mga Duterte yung pasok, no? At yung iba ay pababa na, si Cynthia naman hindi naman re-electionist, no? Kaya si Jaime number 12 na, si Bato labas na. Kaya baka in the next few months ay siya na yung puntiryahin, no? Baka mapansin nila, teka, may natitira pa na Duterte sa Magic 12. Puntiryahin na natin ito. Habang itutuluyan na natin itong iba pang mga Duterte.